Ayan. So ngayon i-start natin yung tutorial ng mga gustong mag-inquisitor dyan. So yung unang-unang tutorial natin kung paano mag-farm o kaya mag-grind gamit na inquisitor. So umpisa na natin, short lang ito. So unang-una, dapat kung may pet kayo na Moonlight, ayun yung naka-setup ninyo para mabilis lumakad. Tapos sa switch 1, dito ko nilalagay yung pang farm na setup. So ito yung gagamitin natin. Ayan. So yung dapat na bubuin ninyo dito sa switch 1, mga pang critical damage na apex. Pero kung tinatamad kayo na magpapalit-palit ng setup, pwedeng SP na. SP apex na lang. Pero mas better kung kaya ninyo, critical damage apex yung gagamitin ninyo. Para malakas yung AOE damage natin. Ayan, so tignan nyo ako, hindi ko pa nabubuo yung critical damage. Pero sapat na ito kahit na hindi ko pa siya nabubuo. Kasi yung shadow gear natin, puro critical damage. Ayan yung shadow gear, puro critical damage. Saka critical. Ang pinaka-importante na unang-unang ma-setup ninyo dito sa equipment kapag pang farm, yung weapon niya. Dapat pang general, pwedeng DBAs, o kaya yung mga critical cards, o kaya yung Drake. Basta yung hindi na ninyo papalit-palitan. Yung pwede na siya sa pang lahat na mapa na monster na iiwanan ninyo. Kaya ako, ito yung mga cards na ginagamit ko, puro critical lang siya. Mga damage cards. Tapos, yung element ay power damage. Kasi may dito, may ghost type. So, para kapag tumira ng skill damage, lahat tatamaan, pati yung ghost type. Tapos, ito yung pangalawang importante, yung shoes. Dapat yung nagpapabilis ng lakad, yung pang farm ninyo. Katulad ng Moonlight. So, itong hiking shoes, nagpapabilis din siya ng lakad. And then, yung Moonlight, ito yung pinaka-importante na cards din sa Inquisitor. Kasi kailangan kapag nagpa-farm tayo, mabilis maglakad. Tapos kapag tayo ay nakikipag-PVP, napaka-importante yung mabilis tayong makapunta dun sa target natin. Para maibagsak natin successfully yung Asura Strike or yung Guillotine Piece. Kaya papataasin ninyo yung Moonlight Power hanggat kaya ninyo. So, yan. So next naman ay set up natin pagkatapos ng equipment, yung skill naman. So ito yung tatandaan ninyo, yung automatic skill. So ito yon. Ayan, dito sa automatic skill, di ba may manual, ito yung automatic. So sa automatic, mayroong set 1 tsaka set 2. Yung set 1, ayan, tandaan ninyo yan. Yung set 1 na pagkakasunod-sunod. Mapapansin ninyo, puro buffs yan. Pang buffs, pampabilis ng lakad, pampa-enhance ng damage. Tapos pagpunta naman sa set 2, ito naman yung mga combo skill para pang farm. So yung mga skill na to, malalawak yung sakop niya. Mga AOE na tinatawag natin. So tingnan natin kung paano ito nangyayari sa actual. So yung map na pinipili ko, unang-una dapat naka-join kayo dun sa party. Alam natin yan para pampataas ng experience. Kaya kailangan bago kayo mag-iwan na nakapag-grind tayo na setup, naka-join na kayo sa party. Tapos, dito ko siya iniiwan palagi kapag nagpa-farm ako. Kung saan yung encounter quest na tinatawag natin. Ayan. Ayan, so dyan ko na siya iniiwan kung saan yung target ng encounter quest. Kasi mapapansin niyo guys,
may benefits siya kapag sa encounter quest yung target natin. Kasi yung mga nasa encounter quest, hindi siya nasa gilid ng monster. Kadalasan nasa gitna yan. O kaya napapalibutan ng iba pang mobs. Kaya kapag tumira ng skill, madami yung tinatamaan. Kapag encounter quest yung target natin. Ayan, so tignan ninyo. So mapapansin din ninyo dito sa Inquisitor natin, may nalabas na kulay gold tsaka blue na circle dun sa palibot niya. So ito, yung isa sa pinaka-importanting skill, kaya sabi ko sa inyo, tandaan ninyo yung auto skill. Kasi dito sa auto skill, ayan, yung nasa set 2, may automatic regeneration dyan ng HP tsaka SP kapag nag-take effect siya. Yan, dito kasi malambot yung mobs eh. Pero mas effective to yung automatic skill niya na nagre-regen ng HP tsaka ng SP dun sa mga makukunat. Kasi hindi kayo basta-basta mamamatay. Katulad kapag sa dojo. Ayan, so magagawa tayo ng other tutorial patungkol dun. So ito, focus muna tayo sa pagpa-farm. So ganyan, kapag nagpa-farm yung Inquisitor. Tapos kung madami kayong pots na special experience potion, saka basic experience potion, kung iiwanan ninyo ng gabi, pwede na kayong gumamit ng mga 10. Basta make sure lang na dire-diretso talaga yung pagpa-farm ninyo, hindi na poputol yung connection ng internet. Tapos ito, yung sa title niya, ang laking tulong din nito yung Honor Shade. Di ba alam naman natin to kapag sa mga old player. Kasi malaki yung dagdag na damage nito kapag sa mga size. Ayan, so observe natin. Ayan, so may kita ninyo bakit natin nilalagay yung mga spear sa pagpa-farm. Eh di ba hindi naman tayo mag-aasura strike? Kasi yung pang buffs, eto, itong nakikita ninyo sa may kanan, sa skill, yung kulay pula, pampalakas ng damage yan. Pero bago gumana yan, kailangan ng spear. Kaya sinasama natin dun sa automatic buffs yung spear. Para malakas yung damage. I hope na gets natin yun. Actually, mabilis magpa-level itong Asura kasi makikita din ninyo na onti lang yung delay ng mga skill niya. Kaya mabilis lang din. Ayan, so far ganito yung pag-grind natin ng Asura. Pwede ninyong subukan para mas makita ninyo at saka kayo mismo yung maka-experience. And masasabi ko maganda ito. Isa yung Asura, yung Inquisitor sa pinaka-best pagdating sa pagpapa-level up. Basta alam natin kung paano i-set up siya ng maayos. Ayan, so salamat guys. Ito lang yung tutorial natin pagdating sa pag-grind sa pagpa-farm gamit ng Inquisitor.